Sama-sama tayong magiging karakli. Sa unang bahagi ng Enero, inaasahang isusumite ng NBI ang kanilang rekomendasyon sa DOJ kaugnay sa investigasyon sa bantang binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila po ito ng hindi pagsipot ni Vice President Duterte. Git naman ng Vice President, hindi na siya umaasa sa patas na investigasyon at hindi rin daw magtatago sakaling may lumabas na warrant laban sa kanya. Saksi, si June Veneracion. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi siya darating ngayon. Yun lang ako, hanggang doon lang ako. In the future, possible pa siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media ngayong araw. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Bago nito, ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon at di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, the investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila nito, sabi ng bise, Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari. Haharapin din daw niya ang mga kasong isasampa sa korte kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa Kamara. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggastos sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193. Layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit, pati pagpapalakas sa pangangasiwa sa mga special disbursing officer na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, ang sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po, sa ating bagong batas na ipinasa,
may mga qualification na po kami na isinaad. Number 1, kailangan, siyempre, bukod sa kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Walang kawala ang tinaguriang Spider Boy ng Batangas matapos siyang ma-corner ng mga otoridad. Ginamit pa raw niya sa pamamasyal sa Batangas ang pickup truck na ninakaw umano niya. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Di lang laptop ang pinuntirya ng nanloob na kawatan. Pati pagkain sa loob ng ref, hindi pinatawad. Pero nang makita ang CCTV, agad siyang nagtakip ng tuwalya sa ulo. Sa bahay namang ito, huli up ang pagpasok ng suspect sa bintana. Napatingin pa sa CCTV camera ang suspect at saka pumuslit ang kanyang tinangay, cellphone at pera. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, nahagip ang pagdaan ng suspect sakay ng pick-up na kanya rin tinangay sa isang bahay na kanyang pinasok. Ginamit pa niya ito sa pamamasyal sa Batangas na umabot pa sa Kanatagan. Marami na pala siyang ginawang seri ng pag-akyat bahay. Merong napasok siya na walang bahay, na walang tao. Meron yung bahay na napasok siya na natutulog yung may-ari. Nakuha niya mga gadget, cellphone, laptop, pera, pati sasakyan. Pero sa ikinasang follow-up operation, natuldukan na rin ang pagbibiktima ng tinaguriang Spider Boy nang ma-corner siya ng mga taga-barangay at taong bayan sa isang bakanteng bahay. Ang ginawa nitong si Spider Boy, sinuntok yung mga tanod natin at ito, ang ginawa ng mga tanod natin is kanilang inaresto at tinan-over itong si Spider Boy sa ating mga kapulisan. Mensahe ng suspect sa kanyang mga nabiktima. Pasensya na lang po. Patawarin na lang po ng mga tao. Paalala ng Calabar Zone Police sa mga out of town ngayong holiday season. Siguraduhin natin na nakalock yung mga pintuan natin, yung mga bintana natin. I-check natin thoroughly, not once, not twice, but thrice. Huwag nating kalimutan na ibilin doon sa barangay at sa mga kapitbahay na kayo po ay aalis. Sana po yung recording ng CCTV is nakatago para kung may papasok man sa inyong mga bahay is hindi nila makukuha. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Namerwisyo ang landslide at baha sa ilang bahagi ng Quezon Province, Camarines Sur at Camarines Norte. Dahil sa walang patid na ulan, isang bahay ang gumuho. Ating saksihan. Diretso na! Ayun na! Gumuho at tuloy ang dumausdos bumaba ang bahay na ito kaninang umaga sa Barangay Kabatuhan sa Labo, Camarines Norte. Kasunod yan ang paglambot ng lupa, bunsod ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. Maging ang bahagi ng Maharlika Highway, hindi rin nakaligtas sa pinsala ng mabiyak at gumuho ang daan. Walang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Maging ang pangunahing kalsada papasok sa katabing bayan ng Kapalonga, nagka-landslide rin kaninang madaling araw. Pumambalang sa daan ang magkahalong putik at lupa, gayon din ang mga natumbang halaman. Sa bayan ng Daet, bumaha dahil sa 2 araw na pag-uulan. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nakapagtala rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Camarines Sur tulad sa Ragay. Gayon din sa Del Gallego kung saan 5 barangay ang na-isolate. Napatulungan sa mga yan! Pinagtulungan naman ng ilang lalaki na itawid ang motorsiklong ito sa gitna ng ragasan ng tubig sa Tagkawayan, Quezon. Binaha ang ilang barangay roon matapos umapaw ang pinakamalaking ilog sa barangay Kinatakutan kahapon ng hapon dahil sa masamang panahon. Baging ang mga bahay at paaralan sa lugar nalubog sa tubig kaya iniligas na ang mga apektadong residente. Kanina unti-unti na rin humupa ang baha. Nakaranas rin ang malakas na ulan at hangin sa Bungaw, Tawi-Tawi kanina. Ayon sa Pag-asa, shear line ang umiiral at nagpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Dahil dito, asahan na ang pag-uulan sa susunod na 3 hanggang 5 araw sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Easterlies naman ang nakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi.
Mga kapuso, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay posible ng ulanin ang Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. At pagdating ng hapon, magiging maulan na rin sa ilang pang lugar sa Northern at Central Luzon at posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular na sa Leyte, Siquijor at Zamboanga Peninsula. Posible rin ang maulan sa Metro Manila lalo na sa gabi. Sa ngayon, walang bagyo pero apektado pa rin ang bansa ng shearline, hanging amihan at easterlies. Sa susunod na linggo, base sa pinakahuling datos ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may silangan ng PAR malapit sa Mindanao. Posible itong pumasok sa bansa at sakaling matuloy, papangalanan itong Bagyong Kerubin. Pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw kaya patuloy po na tumutok sa mga update. Pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Pinag-aaralan ding lawakan ang sakop ng mandatory evacuation. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ang pag-ulan ng abo sa mga taniman ng tubo ang sinusolusyonan ngayon ng ilang magsasaka sa La Carlota City, Negros Occidental. Kasunod niyan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Apektado din man. Kaya siyawira naman ang tubo para nga mayo ang tubo niya, para nga hindi sa madami. Hindi nakakampante ang mga residente. Ang baho sang asok pare kalaing gidya kagabi. Di amo na din man nervyos ka man ma'am eh. Amo man naman kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase maging nga emergency mabakpoy pa nami kami. Sa bayan ng La Castellana, nananatili sa 11 evacuation centers ang mahigit 9,000 evacuees. Kabilang si Rochelle na may 6 na anak. Daw kabudlay sa sitwasyon namin nung kapag may bata gamay. Ang 62 anyos na si Nanay Rebecca hindi pa nakaka-recover sa stroke, kaya nananawagan sa mga anak na puntahan at tulungan siya. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mga Diyos ko. Tiway kami bulong kagdasuntanan eh. Tawag ko ganyan sila, agad tagaan niya kami. May inilagay na water filtration system sa mga evacuation center para masigurong malinis ang inuming tubig. Pero problema ng LGU ang siksikan, pati na ang patuloy na pagsusupply ng pagkain sa mga evacuee at iba pa nilang pangangailangan. Ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Inaasahan naman ng La Castellana LGU na magtatagal pa hanggang Pasko ang mga evacuees sa loob ng mga evacuation centers. Patuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 31 ang naitalang volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Mataas din ang sulfur dioxide emission na umabot na sa 4,000 tons per day. Hindi pa raw matansya ng PHIVOLCS kung dapat na bang itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Ibig sabihin ng Alert Level 4, sasabog na ang bulkan anumang oras. Alert Level 3 pa lang ngayon at patuloy ang mandatory evacuation sa 6 kilometers sa paligid ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 80,000 ang target ilikas, pero wala pa sa kalahati ang lumikas na. We have already evacuated 46% of that, or close to 39,258 persons, or 9,942 families. They are now inside the evacuation centers and outside po, yung mga talagang lumikas at nakitira sa mga kamag-anak and other places. Pinag-aaralan pa ang palawakin ng sakop ng mandatory evacuation dahil banta din ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. So, pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance. Siniguro ng DSWD na handa silang serbisyuhan ang lahat ng evacuees. Ang DOH naman, nagpadala na raw ng mga gamot, N95 masks at nutrition commodities. Pinasususpindi naman ng Tourism Department ang tourism activities sa La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia sa Negros Occidental, pati sa Canlaon City, Negros Oriental.
Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedraso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ngayong papalapit ang Pasko, kaliwat kanan na ang mga namimili ng mga panregalo. Pero ang iba, mas gusto raw makatanggap ng pera. Cash o gift nga ba ang mas magandang makuha? Pulsuhan natin po yan sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Abalang-abala sa pamimili para sa Pasko ang mga inabutan namin ngayong araw sa Divisoria sa Maynila. Meron ang hanap, pang-exchange gift o pangregalo sa mga inaanak at mahal sa buhay. Ako po kasi gusto ko yung magagamit po ng bata. Damit. Pero silang mga laging nagre-regalo. Ano naman kaya ang gustong matanggap ngayong Pasko? Cash na lang po. Kasi po mas maganda po kapag cash, mas ano po, kasi po kapag like sa online po, mali po wala po akong load, paano po ako makakabili? Cash po, pantutulong ko sa nanay ko. Sapatos lang. Kasi kailangan ko po pag nag-a-apply pa. Ang iba naman, hindi material na bagay ang wish. Para sa akin po, yung health na lang po kasi po para po sa ano po namin, yun na lang po. Para sa family. Nga po. Healthy lang po ang mga anak ko. Okay lang po yun. Daing naman ng ilang tindera, matumal pa raw ang bentahan ngayon. Siguro, dami nangyayari ng kalamidad, sobrang nahihirap na rin yung mga ibang tao na mamili. Doble ingat din daw sila para di masalisihan ng mga nagbabayad gamit ang peking pera. Kung sila raw ang papipiliin, mas gusto pa rin nilang ipambayad ang mga lumang pera at hindi yung bagong polymer bill. Kasi ngayon, yung bago, iba parang parehas din yun yung peg, medyo makintab na talagang makinis po. Yun. Kaya mahirap din po tumanggap ng ganong halagang 1,000. So, kung may magbayad po sa inyo ng bagong pera ngayon, yung 1,000 na bagong Agila. Tatanggapin niyo po ba o mas gusto niyo pa rin yung lumang pera? Yung dating pera. Kasi po, pero malalaman mo naman yung agila kung totoo. Ano naman yun, wala naman hindi man siya peke ngayon. Pero kailangan nilang masanay sa polymer banknote. Ayon kasi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naghahanda na sila para ilabas ang serye ng First Philippine Polymer o FPP banknote na anila ay magkakaroon ng smarter, cleaner, and stronger features. Masusundan na ang 1,000 peso polymer banknote na inilabas sa sirkulasyon noong April 2022. Nilinaw din naman ng BSP sa kanilang online post na mananatili sa sirkulasyon ang paper banknotes o yung mga lumang perang papel. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahigit 1,000 foreign POGO worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade na visa sa gitna ng napipintong pagbabawal sa mga POGO sa bansa. Ayon po yan sa DILG. Inatasan na rin ang mga lokal na opisyal na magsumbong sakaling may magtayo ng POGO sa kanilang nasasakupan. Saksi, si Van Mayrina. Ininspeksyon kanina ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang POGO hub na ito na isa sa mga nagtigil operasyon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng POGO sa bansa sa 2025. On December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the POGO hub. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, 42 internet gaming licensee at 18 service provider ang may lisensya na ideklara ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na tutuldukan na ang mga POGO. Ngayon, 7 na lang ang natitira nag-ooperate. Kanselado na lahat ng lisensya pagsapit ng December 15 sa darating na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, lahat na mag-ooperate ng walang lisensya, huhulihin. Inaasahan na raw na sa tuloy ang pagbabawal sa mga POGO. Susulpot ang mga guerrilla POGO o mas maliit na mga operasyon. Mahigit 100 rogue POGOs ang tinitingnan ngayon ng PAOC. Mga dating POGO workers yan na nagsama-sama tapos gumawa ng maliit na POGO hub o POGO operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort.
4 na ganitong operasyon ang tinatrabaho ng PAOK. Meron sa Mimaropa at meron din sa isang resort na pag-aari umano ng isang opisyal sa Gawing Norte. Ang nagsumbong daw, LGU. Nireport po niya na merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government, nagplano sila. So, nakuha na nila sir yung mga gamit, nandun ngayon sir sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na pogo na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa DILG, mahigit 1,000 foreign pogo worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade ng visa. 20 Filipinas who are pregnant with POGO workers, where their husbands were repatriated back to their countries and are applying to come back here. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Petition for bail ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo submitted for resolution na. Para yan sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap niya dahil sa pagkakaugnay umano sa pogo sa Bambantarlac. Ayon sa abogado ni Guo, halos 3 buwan nang nakadetain si Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kaya nasa stress umano ang dating alkalde sa posibilidad na magpasko sa kulungan. Hinihintay nila ngayon ang desisyon ng korte kung ipagkakaloob ang petisyong makapagpiyansa. Kinumpirma rin niya na dumalo si Guo sa pamamagitan ng video conference habang nakapiit sa Pasig City Female Dormitory. Department of Agriculture nais ibalik ang dating kapangyarihan ng National Food Authority para mapababa ang presyo ng bigas. Sa pagdinig sa Kamara, iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kung mayroon lang kapangyarihan ng NFA, maaari sanang ibenta sa mga mamimili ang humigit kumulang na 6 na milyong bags ng bigas na buffer stock ng NFA. Pwede raw itong mabili sa halagang 29 to 30 pesos kada kilo. Tinanong naman ng isang kongresista kung maaaring magkaroon na lang ng executive order ang Pangulo para mai-release ang bigas. Ayon sa DA, kukonsultahin nilang legal department nila ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Niratify na ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Pirma na lang po ng Pangulo ang kailangan para tuluyan na itong maging ganap na batas. Saksi, si Mav Gonzalez. May mga tumaas, meron ding bumaba ang alokasyon matapos lumusot sa Bicameral Conference Committee ang 6.352 trillion peso na panukalang 2025 national budget. Kasama sa mga nadagdagan ang pondo ang DPWH, Department of National Defense, pati ang Kamara at Office of the President. Pero sa sektor ng edukasyon, nasa 45 billion pesos ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. Bago maipasa ang budget sa BICAM, nagkaroon ng mahabang diskusyon sa pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis sa bersyon ng Senado ang pondo para rito. Pero sa BICAM, ibinalik ang pondo pero mas mababa ang ibinigay. 26 billion pesos ang aprobado sa BICAM mula sa orihinal na inilaan ng Kamara na 39 billion pesos. At pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati ng mga senador. Nilinaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ang tama po ba, 21 billion para sa House and then 5 billion for the Senate? More or less, ganon. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to them. We were supported by the Senate. Pero giit ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, ang pamamahagi ng ayuda depende pa rin sa pangangailangan ng nasasakupan. Nasa ilalim din ng DSWD ang pondo. Inalis naman sa BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Naging kontrobersyal kasi ngayong taon ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Ayon kay Poe, may 600 billion pesos na reserve funds ang PhilHealth at kailangan muna itong magamit.
Ang pondo naman ng Office of the Vice President na natili sa 733 million pesos. Hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ang pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Reaksyon naman dito ni Vice President Sara Duterte. We do not expect anything about the budget of the Office of the Vice President anymore. I've been saying that I'm not the problem. The problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But it is clear right now that they consider me as the problem already. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. May oportunidad ang mga nurse, nursing assistant at caregiver para magtrabaho sa Denmark na may kalakip pa raw na scholarship. At may mga opening din para sa iba't ibang manggagawang Pinoy sa Croatia, sa Singapore, pati na sa Slovenia. Saksi, si JP Soriano. Ilang linggo na lang gagraduate na sa kursong caregiving sa isang TESDA accredited school sa Quezon City, sina Alpha at ang dating nursing aide na si Trisha. Kailangan nila ito para makakuha ng National Certificate 2 o NC2 na requirement para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Now there are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kasabay ni Alpha na nag-aaral ang caregiving ngayon ang kanyang asawa dahil ang plano nila magtrabaho sa ibang bansa at kalaunan doon na manirahan para sa bubuuing pamilya. For me, it's better sa abroad. And then money-wise and syempre culture-wise, parang gano'n. Mas better sa akin in the long run po. Si Trisha naman, may trabaho nang nag-aantay sa UK bilang caregiver sa tulong ng kanyang inang doon na rin nagtatrabaho. Since meron na po akong background or idea, na-enhance po siya dito sa Asia. Ang mga kagaya nila ang kakailanganin ng mga bansang Croatia, Singapore, Slovenia at Denmark na nagsabi na sa Pilipinas na mangangailangan ng mga Pilipinong caregivers. Sa Croatia, halimbawa, nasa 800 euros o halos 40,000 pesos ang basic at minimum wage kada buwan para sa 8 oras kada araw na trabaho. Di pa kasama rito ang overtime pay at iba't ibang benepisyo. Ang Denmark pumirma na rin ng Joint Declaration of Intent kasama ang Pilipinas. With Denmark, may opportunities for, of course, nurses, nursing assistants, at saka yung similar to caregivers. So, pero ang maganda, merong posibilidad ng scholarship o pagpapaaral. Bukod sa nurses at caregivers, kailangan din daw ng Croatia ng 3,500 na Pilipinong manggagawa para sa kanilang hospitality at tourism sector. Para makita ang mga trabahong ito, abangan daw ang mga posting sa website ng DMW at pumunta sa approved job order section. Paalala naman ng DMW sa mga gustong mag-apply. Wag ho kayo magbabayad ng 300,000 o 1,000,000 para lang mag-abroad. Sinasabi ko na ho sa inyo, illegal yan pag ganyan yan. Para sa GMA Integrated News, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Isang Pinoy na naman ang gumawa ng kasaysayan sa global stage. Siya po si Sofronio Vasquez, na grand winner sa Season 26 ng The Voice USA. Siya po ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa American Reality Singing Competition at first ever Asian winner ng The Voice USA. Happy and proud sa tagumpay ni Sofronio ang kanyang coach na si Canadian singer-songwriter Michael Bublé. Pati na ang It's Showtime family na nagpaabot sa kanya ng pagbati. Bago po ang The Voice 10, isa ang tawag ng tanghalan sa It's Showtime sa mga sinalihang singing competition ni Sofronio. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. Inabandona sa damuhan sa Tagum City, Davao del Norte, ang isang bagong silang na sanggol na babae. Ay sa mga saksi, natagpuan ng sanggol na may nakakabit pang umbilical cord.
Binalot nila ng tela ang sanggol saka ibinigay sa Social Welfare and Development Office. Nasa ligtas ng kalagayan ng sanggol at patuloy ang investigasyon kung sino ang kanyang mga magulang. Mga kapuso, 14 na araw na lang, Pasko na. At let there be lights ang peg sa dami ng pinailaw na dekorasyon sa Carmen, Bohol. Bidang-bida ang replika ng Eiffel Tower, pati pailaw na hugis giraffe. At may higanteng bersyon din ng sari-saring gamit at human-sized balen. Tila sky's the limit naman sa Pilar, Bataan, may umiilaw na mga ulat. At libre ring magpa-picture sa mga palamuting hot air balloon at maaari ring dumayo sa dancing lights at tunnel of lights sa Kawit, Cavite. Meron din pong food stall sa Freedom Park at meron ding tiyangge para sa mga naghahabol ng panregalo. Kahit sandali ay nagkasundo at nagbonding sina Colonel Yuta Saito at Hiroshi ng Pulang Araw. Pero hindi yan sa serye kundi sa latest TikTok post ni David Licauco. Masaya po silang naglaro ni Dennis Trillo sa isang playground sa Japan. At may pabrupang caption si David na nakikiusap kay Jeneline Mercado na pahiram muna ng kanyang asawa. Ginamit pa niya as background music ang kanta ni Jeneline na Kahit Sandali. Nasa Japan sina Dennis at David para mag-perform sa Philippine Festival in Tokyo. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.